Ang mga propagandista ng Rusya ay tuluyan ng nababaliw dahil bumabagsak na ang ekonomiya ng Rusya at lumiit na ang kanilang mga sahod. Ang pinsalang pinansyal ay naging sobrang tindi na sa loob lamang ng isang buwan. Ang sigalot sa Ukraine na dapat sana ay 3 araw lang na espesyal na operasyong militar ay opisyal ng mas mahaba kaysa sa Rusya sa ikalawang digmaang pandaigdig na tinawag ng mga Ruso na dakilang makabansang digmaan. Labis na naapektuhan ang ekonomiya. Ang kita ng langis at gas ng Rusya ay bumaba ng mahigit 20% ngayong taon at halos kalahati noong Disyembre. Sa ngayon, para sa karaniwang mamamayan, ito'y bagong nakakatakot na realidad. Para sa halos 40% ng mga Ruso, walang sapat na pera para sa pagkain. Binabawi ng gobyerno ang mga bonus mula sa mga sundalo sa unahan at tumatangging bayaran ang mga tao ng ipinangako ni Putin sa kanila. At bukod pa dyan, mahigit 60 na rehiyon sa Rusya ang bumabagsak. Wala silang pera para pondohan ang mahahalagang proyekto tulad ng mga ospital. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mataas ang sahod na propagandista at chief executive officer ay agad tumutugon sa negatibong trend sa ekonomiya. Habang napagtatanto nila na ang Rusya ay malayo nang napag-iiwanan ng sarili nitong mga kaalyado. Kaya simulan natin sa umpisa. Tingnan natin ang matinding epekto sa ekonomiya na nagbabanta sa Rusya. Narito tayo sa isang propagandistang Ruso na nagsasalita tungkol sa kung gaano kasama ang ekonomiya ng Rusya kumpara sa mga kaalyado nitong tulad ng China at India. Pakinggan ninyo ito. Kailangang tuparin ang lahat ng obligasyon kaya kailangan natin ng pera. Pero saan tayo kukuha ng pera kung hindi lumalago ang ating ekonomiya sa bilis na kailangan ng bansa? Saan tayo lilikha ng mga trabaho? Saan kukuha ng pambayad ang mga kumpanya kung wala silang kita? Paano sila magbabayad ng buwis kung hindi pa sila kumikita? Kung lugi silang mag-ooperate, ano ang makukuha natin? Magsisimula silang magbawas ng empleyado at kapag nabawasan ng tao, mahihirapan ng tuparin ang panlipunang obligasyon. Ibig sabihin, dagdag na pasanin iyon sa estado at saan kukuha ng pera ang estado kung hindi naman natin ito kinikita? Kung ang layunin ay pabagalin ang ekonomiya, paano natin matutugunan ang lahat ng obligasyon na kinukuha ng estado na mismong estado ang may gawa? Paano natin mapapaunlad ang bansa, ang mga tao at makakalikha ng magandang klima para sa pamumuhunan? Kung basta ka lang nakaupo at walang ginagawa, mali na agad ang mismong katagang na imbento ng ating mga tao, ang balanseng landas ng paglago. Ito ay talagang pinakamataas na balita na nagpapahiwatig lang ng isang bagay, ang kawalan ng kakayahan ng mga taong ito na kilalanin ang mga hamon ng kasalukuyan. Iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na ang ating tungkulin ay mas mapabilis ang ating paglago kaysa sa pandaigdigang karaniwan. Bumisita tayo sa India, mas mataas ang kanilang paglago. Bumisita tayo sa China, mas mataas din ang kanilang paglago. Narinig mo na bang sinabi ng mga pinuno ng institusyong pinansyal sa China or India na kailangan natin ng balanseng paglago o masama ang paglago? Imposible yon ayon sa kahulugan. Imposible yun ayon sa kahulugan. Ngayon, madalas nakakalimutan na ang problemang pang-ekonomiya ay talagang makataong problema. Hindi mahalaga kung anong bansa ka nakatira. Dahil kapag hindi lumalago ang ekonomiya, naghihirap ang mga tao at mas marami pang tao ang naghihirap kaysa sa dati. Totoo rin yan kahit sa isang bansa tulad ng Rusya, kung saan hindi ganoon kataas ang antas ng pamumuhay. Sa simula pa lang, 1/3 ng populasyon ng Rusya ay walang indoor plumbing at hindi ko ibig maging bastos sa Mexico. Pero ang Rusya ay nagpapanggap na isang superpower. Pero ang pamumuhay ng kanilang populasyon ay katulad sa Mexico at ngayong taon, malaki ang ibinaba nito. Dahil aminin na natin, hindi ganoon kaganda ang takbo ng ekonomiya kung hindi dahil sa digmaan. Sa unang 11 buwan ng 2025, bumaba ng mahigit 20% ang kita ng Russia mula sa langis at gas. Yan ay higit sa 1/5. At tandaan, ang Nobyembre ang unang buong buwan matapos i-anunsyo ang mga bagong parusa noong Oktubre 22, 2025. Noong Nobyembre, bumaba ng 34% ang kita mula sa langis at gas. At ngayong Disyembre, mukhang babagsak pa ito ng 50%. Ngayon, kung magiging tapat ako, malamang na bahagyang makakabawi ito. Sa pagdaan ng panahon, makakahanap din ng paraan ang Rusya at mga kaalyado nito para makaiwas sa parusa. Pero gaya ng nabanggit natin dati, ang mga parusa ay parang lubid na nakapalibot sa ekonomiya. Habang dumarami ang ipinapataw nating parusa, lalo itong humihigpit. Hindi ibig sabihin na hindi makakahinga ang ekonomiya, pero lalo itong mahihirapan habang dumarami ang parusa. Huwag din nating kalimutan na bumababa ang export ng Russia habang nangyayari ito. Bumababa ang presyo ng langis ng Russia
Kaya nababawasan ang kanilang export. At kita kada barilis mula Oktubre, bumaba ng 18% ang presyo ng langis ng Russia. Halos 1.5 iyon. Dahil dito, bumaba ang kita ng buong pamahalaan ng Russia sa huling 3 buwan ng taon. Bukod pa rito, tumaas pa ng 12% ang gastusin. Dahil patuloy na nagpapadala si Putin ng mas marami pang tao sa harapan, lahat ng ito ay palatandaan ng mas malaking problema na nangyayari sa loob ng Russia. At iyon ay ito, walang pera ang mga tao. Karamihan ng pera ng gobyerno ay galing lang sa export o buwis. Pero kapag walang pera ang mga tao, kaunti lang ang kinikita nila, kaunti lang din ang ginagastos nila, at bumababa rin ang buwis. Ayon sa ulat ng mga pahayagang pag-aari ng Estado ng Rusya, 40% ng mga Ruso ay walang sapat na pera para sa pagkain. Gaano kalakas ang ekonomiya ng Rusya ngayon? Ang pahayagan ng gobyerno na Ashizka Gazeta ay nangunguna sa balita tungkol sa bumabagal na implasyon na sinasabing noong huling bahagi ng Nobyembre at unang bahagi ng Disyembre, ang bilis ng pagtaas ng presyo ay bumagal sa hindi pangkaraniwang mababang antas para sa panahong ito ng taon. At iniulat ng Izhevisumy Gazeta na ang antas ng kahirapan sa Rusya ay umabot sa pinakamababang record. 65% ng populasyon ay nasa ilalim ng poverty line. Paano eksaktong kinukwenta ang antas ng kahirapan? Kapag ibinigay ni Izhevisumy ang mga detalye, mas nagiging malinaw ang sitwasyon. Para opisyal na masabing lampas ka sa poverty line, kailangan ng average na kita na humigit kumulang 17,000 rubles bawat buwan kada tao. Iyan ay mga 213 ayon sa mga sosyolohista. Mahigit 40% ng mga nagtatrabahong Ruso na tinanong ay umaamin na halos wala silang sapat na pera o kulang ang pera nila bago sumahod para makabili ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Nag-uulat si Komissyen sa krisis ng metal sa Rusya. Ang industriya ng metalurhiya ay patuloy sa isa sa pinakamalalang krisis sa kasaysayan nito. Sa 2025, magiging 665 milyong tonelada ang produksyon ng bakal sa Rusya at 389 milyong tonelada naman ang konsumo. Pinalalala pa ng mababang kita sa export at pressure ng parusa sa mga Russian producer ang sitwasyon. Naalala ko tuloy ang isang biro na madalas ikwento sa akin ng tatay ko. May isang lungsod na palaging umuulan at may marka sila sa isang tulay na nagpapakita kung kailan mapanganib na ang taas ng tubig ulan. Ibig sabihin, delikado na ang pagbaha. Kapag tumaas na ang tubig, tinatawagan ng lahat ang alkalde. Pupunta siya sa tulay at itataas lang ang markang nagsasaad ng delikadong baha. Ganyan din ang sitwasyon ngayon sa Rusya. Kapag masyadong maraming tao ang bumagsak sa ilalim ng poverty line, ibinabalang nila ang poverty line. Kaya hindi na ganoon karami ang nasa ilalim nito. Sa estadistika, pero sa totoong buhay, nahihirapan ang mga tao at nahihirapan din ang ekonomiya. Ito ay sa kabila ng lahat ng paghahandang ginawa ng Rusya para sa digmaang ito. Nakapag-ipon sila ng pondo sa halos 1 dekada ng paghahanda para sa pananakop na ito. Kahit ganoon, hindi rin napaghandaan ni Putin ang ganito katagal na digmaan. Tulad ng sinabi ko sa simula ng video, sa loob ng humigit kumulang 50 araw, mas matagal na ang digmaang ito kaysa sa dakilang makabayang digmaan ng Rusya noong unang digmaang pandaigdig. Kaya't ikinagulat ito ng populasyon ng Russia at pati mga propagandista ay tinutulig sana. Pakinggan ninyo. Oo, syempre, maganda na ang Moscow at iba pang mga rehiyon. Oo, maganda na may mga larawan ng mga bayani sa billboard sa Moscow at ibang rehiyon, pero hindi iyon sapat. At sa television, ano ang nakikita mo kapag binuksan mo ito? Si Larisa Delina na kumakanta ng kanta ni Instasamka. Malaki ang respeto ko kay Larisa Delina pero nakakainis ito. Maaring deepfake ito at di totoo pero hindi yun ang punto. Palitan ang mga pangalan. Sa ilang linggo, ang digmaan ay tatagal tulad ng dakilang makabayang digmaan. Bakit hindi natin nakuha ang parehong resulta? Dahil hindi ang buong bansa ang nakikipaglaban, ang kataas-taasang commander ang nakikipaglaban, ang gobyerno ang nakikipaglaban, ang administration ng Pangulo ang nakikipaglaban, ang mga gobernador ang nakikipaglaban. Sa ibaba, sinisira mo ba ang mood nila bagong taon na ngayon? Ang problema natin ay wala sa harap, kundi sa likod. When kailangan may gawin tayo tungkol dito? Kailangan na si Smirch ngayon na. Mukhang nalimutan ng mga Ruso
na kaya sila nagtagumpay noong ikalawang digmaang pandaigdig ay dahil sa dami ng kagamitang natanggap nila mula sa Estados Unidos. Iyan ang bahagi na hindi na gaano pinag-uusapan sa kasaysayan ng Russia. Hanggang ngayon, pera pa rin ang problema ng ekonomiyang Ruso. Kita nating kinansela ng gobyerno ang mga pangakong inihayag sa publiko. Noong una, natalakay natin dati kung paano nangako ang gobyerno ng malalaking bonus sa mga sundalo, na naging milyonaryo sila sa rubles agad. Pagdating ng mga sundalo sa frontlines noong Oktubre, binawi ng gobyerno at kinuha ang pera sa kanilang bank account. Grabe talaga yon. Huwag kang makipaglokohan sa may baril. Pero ngayon, mas marami na tayong nakikitang ganito sa rehiyon ng Kursk matapos bombahin ng Russia ang buong lungsod dahil gusto nilang paalisin ang mga tropang Ukrainian. Nangako si Putin sa mga residente na babayaran sila para sa mga nawalang bahay. Mukhang hindi tinutupad ni Putin ang pangakong iyon. May ulat ng panibagong protesta sa Russia. Hiniling ng mga residente ng Kursk ang bayad na ipinangako ni Putin. Sabi ng tagapayo ng lokal na gobernador, dapat ipagtanggol ng mga residente ng border area ang kanilang tahanan ng sarili nila. Binura ng lokal na channel ang balita sa protesta at inaresto na ang babaeng taga-Kursk na nanawagan kay Putin. Heto ang clip na nagalit siya. Parang sinasabi ng gobyerno, kami nagsimula ng digmaan, pero kayo dapat magtanggol sa sarili ninyo. Makikita mo kung bakit nagagalit ang tao. Sinabi mo ba yon? Dapat nating ipagtanggol ang sarili, tama? At sino ang nagsabi? Sabi niya, sinabi mo yon? Makinig ka sa akin. Oo, sinabi ko yon. At paano natin ipagtatanggol ang sarili natin? Sige, ulitin mo. Ire-record ko sa telepono na dapat protektahan ng mga lalaki ang kanilang tahanan. Uulitin ko, ipaliwanag mo. Bakit mo inalis ang mga sundalo? Ulitin mo, ire-record ko ulit. Iniwan nila ang mga kabataan sa hangganan, hindi nila sila iniwan. Lena, nandoon ang anak ko. And isang buwan bago ang pagsalakay, may bahagi na inalis. Nagmamaneho sila. Nagdadala sila ng kanyon at napapansin din ang parehong senyales ng kakulangan sa pera sa ibang rehiyon ng Rusya. Sa Kamtatska, Rusya, nangako ang mga awtoridad na magtatayo ng bagong ospital. Pero nang magsimula ang espesyal na operasyong militar, ang buong budget ay inilipat para sa operasyon. Ngayon, ang mga ordinaryong Ruso ay nagpapagamot sa halos sirang ospital dahil sa digmaan. Ipinapakita nitong mas mahalaga kay Putin ang digmaan kaysa kapakanan ng mga mamamayan niya. Ito ang silid gamot, lahat ay nasa malungkot na kalagayan at sarado ang palikuran. 2 buwan nang sira ito at tinanggihan ang aming request na ipaayos. Ang mga magulang na may anak, pati kami, ay kailangang pumunta sa banyo sa unang palapag. Napakalamig sa may hagdanan pero kailangan pa ring pumunta doon ng mga bata. Talagang hindi na posible manatili dito. Ang pader sa itaas ng bintana at pinto ay nagkabitak na at ang isa pa ay unti-unting natatanggal ang patong. Maghapon namin ginagamit ang heater. Ayon sa pamunuan ng Pasilidad Medical, ang paglipat sa bagong klinika ay nakatakda sa kalagitnaan ng Disyembre. Natukoy ang ilang paglabag sa inspection lalo na tungkol sa mga kagamitang idinideliver. Patuloy naming binabantayan ang pasilidad na ito ngayon. Dito ko gustong pag-usapan ang istruktura ng insentibo sa lokal na pamahalaan ng Rusya. Isa pang beses, iyan ay dahil kitang-kita mo na hindi iniintindi ng mga lokal na opisyal, alkalde at gobernador ang mga tao. Dapat sana silang kumatawan. Pero sa Rusya, hindi inihahalal ng mga tao ang mga ito. Si Putin ang nag-aatas sa kanila. Kaya siya talaga ang nagsasabi kung sino ang magiging pinuno ng mga rehiyon. Binago ito ni Putin noong naging presidente siya noong 2000 para magkaroon ng mas malaking kontrol sa estado ng Rusya. Dahil dito, hindi pinapansin ng lokal na opisyal ang reklamo ng mga tao. Iniintindi lang nila na mapasaya si Putin dahil siya ang nag-a-appoint sa kanila. Noong nagsimula ang espesyal na operasyong militar, maraming rehiyon ang nagbigay ng malalaking bonus. Hindi mula sa Kremlin ang pera. Sa katunayan, kinukuha ng mga lokal na opisyal ang lokal na budget at inililipat ang malaking bahagi nito para lang sa mga sundalo. Para lang makapagbigay ng mga bonus para maabot nila ang target na itinakda ng Kremlin para sa kanila pagdating sa pagre-recruit. Makikita mo kung bakit hindi masaya ang mga tao. Dahil dapat sana ang perang ito ay para sa ospital. Pag-aasikaso sa pagtatapon ng basura na masyado nang napupuno o pag-aasikaso sa mga kalsada, pag-aasikaso sa iba pang mga gusali na dapat ay inaalagaan ng gobyerno. Pero hindi talaga ito nangyayari. At hindi ito isang hiwalay na insidente.
Nangyayari ito sa buong Rusya. Sa katunayan, ayon sa pahayagan ng Estado, 60 sa mga rehiyon ng Rusya ay walang sapat na pera para tuparin ang mga pangakong ginawa nila. Hindi balanse ang kanilang budget. Tingnan mo. Tingnan mo kung paano naaapektuhan ng digmaan ang ekonomiya ng Rusya ayon sa headline ng Nezavisima Gazeta. Ang mga panrehiyong budget ay may lumalaking kakulangan. Ang gastusin ng panrehiyong budget ay lumalaki ng doble ang bilis kumpara sa kita bilang kita. May butas sa budget na lampas. 600 bilyong rubles ang halos 60 rehiyon ng Rusya, 11 beses na mas malaki kaysa 2022. Pangunahing balita ito sa dyaryo, isang artikulo na may datos, chart at grapiko mula sa Auditing Chamber. Hindi nababanggit dito na ang kakulangan sa budget ay dulot ng digmaan ng Rusya sa Ukraine at internasyonal na parusa. Pero ang paghahambing sa 2022 ng ilunsad ng Rusya ang malawakang pananakop nito sa Ukraine ay nagpapahiwatig niyan. Ayon sa Moskovsky Komsomolets, malapit nang mabigla ang mga gumagamit ng pampublikong transportation sa Moscow. Simula Enero 1 tataas ng 159 ang pamasahe sa pampublikong transportasyon sa rehiyon ng Moscow. Tumaas ng 24 ang presyo ng pampublikong transportasyon sa loob ng halos 2 taon. Kaya, oo, hindi mahalaga kahit magyabang si Putin sa mga tagumpay niya sa frontline. Tulad ng sa Kupiansk, maraming ipinagmamalaki ng Russia ay puro kasinungalingan. Bukod dito, hirap ang ekonomiya ng Russia dahil sa dami ng sundalong ipinapadala ni Putin sa frontline. Kaya gusto ng Russia matapos ang digmaan. Pero nais nilang sumuko na lang ang Ukraine. Kaya sila nagpapanggap na malakas kahit mahina. Sabi nga sa aklat ng digmaan, magpakitang malakas kapag mahina ka. Yan ang ginagawa ni Putin. Hanggang dito na lang muna ako. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan o sundalong Ruso sa video. Karaniwan, dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo, 4 na video namin tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser. Kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang kinakaharap at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang ipakita ito. Kaya inilunsad namin ang aming plataforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa. Kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike. Hindi namin kailangang i-blur ang mga putunan, i-blur ang mga footage sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, hindi talaga kami nagpapalabas ng anumang ads sa site. Sa ganito, hindi namin kailangan mag-censor kahit di gusto ng advertisers ang mga usapan namin. Walang ads ang site. Suporta ninyo ang pinagmumulan ng pondo. Kung interesado ka sa ganitong balita, suportahan kami. At gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi censored at makakuha ng mga bonus na content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. I-click lang ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel. Salamat! Ako si Sam. Magkita tayo ulit.